Norin ba tayo dyan? Yulot-yulot tayo mga tropa at mga beshi sa programang Malakas ang Amats. Nasabihan ka na ba na ikaw, bobo, putang ina mo ka! bakit ka masasaktan? Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang bobo? Sino ba itong mga bobo? Ito ba yung mga nakaupo sa roper nung ikaw ay nasa elementarya? O sila itong mga tumatawid sa EDSA at sa Commonwealth na nakikipagpatintero kay kamatayan? O sila itong bumoto kay Robin Padilla at kay BBM? Inang ina mo! Lakas ng amats ah! Akala natin napakasimple ng salitang bobo. Hindi natin alam ang ibig sabihin pero umuusok ang ating bumbunan kapag sinasabihan tayo. Sino ba ang tinutukoy ni ex-attorney Gadon? Ito ba yung mga hindi nakapag-aral, hindi marunong mag-math, hindi marunong mag-science, naniniwala sa superstition, naniniwala sa mga sabi-sabi, at naniniwala sa mga chismis? Naisip ko tuloy mga tropa at mga beshi, napakahirap pala pag-aralan ng mga bobo. Nakakabobo. Mainam mga tropa at mga beshi na bago tayo ma-high blood, mapikon at makipag-away sa salitang bobo, mas okay kung meron tayong mga batayang pagkakaintindihan kung ano ito. Napanood ko mga tropa at mga beshi ang video ni Governor Pritzker ng Illinois at merong mga text na nakalagay na how do you spot an idiot? Ayon sa kanya mga tropa at mga beshi, ang mga hayop katulad natin, kung meron tayong nakikita sa ating paligid na hindi natin naiintindihan o nauunawaan, ang kagyat nating reaksyon ay proteksyonan ng ating mga sarili. Maaring tayo ay iiwas o aatake, depende sa sitwasyon. Ayon pa kay Gob, parte ito ng ebolusyon. Kahit na anong organismo o hayop ay ganito ang gagawin para masiguro nila ang kanilang survival at mapanatili nila ang kanilang uri. Kahit tayong mga tao, ganun din ang ating gagawin. Ano na ang mangyayari sa atin kung magiging food group tayo ng mga mas malalakas at mababangis na hayop? At ang isang paraan para maproteksyonan ng mga hayop ang kanilang mga sarili ay maging marahas at maging violent. Instinct nga daw ang sabi ng science. Mag-agree ka ba sa akin kung sabihin ko sa iyo na graduate na tayo sa pagiging hayop at ang ating mga pangangailangan at ang ating tugon sa ating kapaligiran ay hindi na lang simpleng nakatuon sa instinct? At bilang mga tao, ang ating pakikitungo sa ating kapwa at sa ibang organismo at sa ating lipunan ay hindi na kinakailangan na ginagabayan na lang ng simpleng animal instinct. Tayo bilang mga tao ay halos na perpekto natin lahat ng proseso ng produksyon ng mga batayang pangangailangan natin at hindi na tayo dapat mabahala pa na mayroong mga organismo na magpupuksa sa atin. Hindi ko sinasabing masama ang mga hayop na pumapatay ng ibang hayop para gawin nilang mga food trip. Bakit? Ganun din naman tayo ah. Ito ay natural na proseso ng kalikasan at ng mga ekosistema. Ang mahalaga mga tropa at mga beshi, yung mga hayop ay hindi nakadisenyo para manakop at magkontrol at upang ubusin ang ibang hayop. Sa panahon ngayon mga tropa at mga beshi, hindi na makabuluhan pa na ang gagamitin mong pakikipagrelasyon sa kapwa mo tao at sa ibang organismo ay ang pagiging malupit, pagiging marahas at pagiging bayolente. Kung susundan natin ang lohika ni Governor Pritzker, makikilala mo ang isang bobo kung siya ay gumagamit ng karahasan at pagmamalupit dahil wala siyang ibang alam na paraan para resolbahin ang kanyang problemang kinakaharap kundi violence. Ibig sabihin, hindi kabobohan ang gagamitin mo sa pakikitungo mo sa iyong kapwa. Pagka ang kabobohan ng iyong ginamit, ikaw ay magiging malupit at magiging bayolente katulad ni Bullshit, I will kill you. ang mga taong mga malulupit, mga walang awa at gumagamit ng karahasan at gumagamit ng mga bagay para pagmalupitan ang kanilang kapwa. Sila itong mga bobo. Ang isa kasing tendensiya ng karahasan at ng digmaan ay yung iyong pagnanasa na ikaw lang ang magiging tama. At pagka ganun ang kwento mga tropa at mga beshi, sa tingin mo, smart ka? Kahit climate change na, ay maiiwasan mong uminit ang ulo kung ang ulang gagamitin mo ay ang kokote mo. Sa halip na break na tayo, I love you ang sabihin mo sa jowa mo. Kung kinikilala natin ang ating pagkakaiba-iba at niyayakap natin ang ating mga otonomiya, ang kalayaan ng bawat isa at bawat grupo, natitiyak ko na mas less ang violence, mas less ang gera at mas less ang karahasan.